Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga kadalis pag-usapan ho natin itong si Senador Rodante Marcoleta na kung saan ay hindi ho yata makamove on ho ito sa usaping West Philippine Sea. Na para sa kanya ay ang tawag ho rito ay South China Sea. Ha? Although yan na ho talaga ang nakatatak sa mamamayang Pilipino eh. Ha? West Philippine Sea. Nung nakaraang taon ho, mga kababayan, nakipag-debate pa ho ito sa spokesperson ho ng Philippine Coast Guard. Si Tariela. Ha? At nagdebate ho sila sa Senado dahil napunta ho sa isang hearing itong si Tariela. So, diniskusyon ho ito ni Senador Marcoleta. At okay naman, napahiya naman si Marcoleta. Kasi may nabanggit ho si Senador Marcoleta about sa West Philippine Sea. Ay nag-post ngayon ito sa social media account. Itong si Tariela, nag-post sa kanyang social media account kahit nung nasa ibang bansa siya. Ngayon, kinumpronta siya ni Marcoleta dun sa hearing ng Senado about dun sa pinost ni Tariela dun sa kanyang social media account. Feeling ni Marcoleta ay pinariringgan siya. Dahil nung time na yon, siya lang naman daw ang nag-topic, nag-ungkat about sa West Philippine Sea. Ngayon, ito pa lang si Tariela, ang pinost niya pala sa social media, nirepost niya lang naman pala yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa SONA. So, lumalabas, parang nabitag itong si Senador Marcoleta. Ngayon ito mga kababayan, viral trending ho. Ito hong naging diskusyon, debate ho ni Senador Kiko Panghilinan. At ito ni Senador Rodante Marcoleta. Diyan ho sa Senado, about ho diyan sa West Philippine Sea na naman. Bakit pa paboritong-paborito ni Rodante Marcoleta itong usaping West Philippine Sea? At pagdating dito ay para bang G na G siya. Gigil na gigil. Wala na bang ibang maitapik itong si Senador Marcoleta? Wala ka na bang mapiling ipagtanggol? Bakit di mo na lang i-open up or i-topic diyan sa Senado yung pinangako mo nung hindi ka pa nananalo bilang senador na kapag ikaw ay nanalo ay 2,000 pababa. Pag gano'n ang naging bilis sa kuryente sa isang pamilya o doon sa bahay, libre na. Baka di na itapik mo. Para matuwa ang mamamayang Pilipino kasi diyan sa tinatapik mo hindi walang mapapala ang Pilipino diyan eh. Although kaya mo kung ano-anong pasikot-sikot, no? Pero sa ngayon, hindi na kailangan ng mamamayang Pilipino eh. Yung inuungkat mo pa diyan parang pabor pa sa China. Bakit di naungkatin mo? Para ka rin si 10K boy. Nung nangako. Kilala niyo naman si 10K boy Baka hindi natin kailangan pakilala yan. Pag sinabing 10K boy, alam niyo na yan. Taga-tagig yan. Ito mga kababayan, nagkaroon ho ng diskusyon, debate. At itong si Senador Kiko Panghilinan at dito kay Senador Marcoleta about ho nga dyan sa West Philippine Sea. Kung nung nakaraang taon ho, itong si Rodante Marcoleta, itong si Senador Marcoleta, lagyan natin ng senador, baka sabihin binabastos natin. Ang pinag-uusapan ay hindi katang-isip ang West Philippine Sea.
Kung ang nung nakaraan pinag-uusapan, pinagtatalunan, pinagdidebatihan, pinagdidiskusyonan nila ni spokesperson ho ng Philippine Coast Guard na si Tariela, yung West Philippine Sea ay wala daw gano'n. South China Sea yan. Kung yun ang pinagdidebatihan nila, iba ho ang pinagdidebatihan ho nila ngayon ni Senador Kiko Pangilinan. Ang pinagdidebatihan ho nila, yung sukat natin. Saan daw ho ba yung boundary? Ha? Saan daw ho ba yung boundary? Anong gusto mo? Guhiyatan na. Ano, Senador Marcoleta? Ano gusto mo? Guhitan natin? Guhitan natin yung dagat? Kasi mga kababayan, parang ano ito. Nakakatawa ito si Marcoleta. Mukhang tumatandang pa urong. Ilang taon ka na ba? Ha? Mukhang tumatandang pa urong ito si Marcoleta. Nakakatawa ito nung nakarang taon. Wala raw West Philippine Sea. South China Sea raw talaga ang tawag dyan. Although, nanalo ho tayo sa kasong yan na ipinail ho ni nasira or na yumao na dating President Pinoy Aquino. Tapos naabot nung dinesisyonan ho yan ng International Court, hindi na ho presidente si Pinoy. Ang presidente na ho si Digong, kakaupo lang. Sa totoo lang, ito pinagtatalunan natin, meron na naman pagkakasala si Digong eh. Kasi nga, kung pinamuka ni Digong, yung napanalunan ho natin na i-final ho ni Pinoy, sana hindi ho nakapagtayo ang China dyan sa West Philippine Sea from 2016 to 2022. Kaso inayaan niya ni Digong eh. Katwiran ni Digong ano lang daw yan, kapirasong papel. Siyempre, narinig, nalaman ng China yan, ni Xi Jinping. Naglakas loob sila. Kaya nga sinasabi, meron daw secret agreement dyan. Anyway, ibang kwento yan. Ngayon, nakikipagtalo ito si Marcoleta kay Tariela. Wala raw West Philippine Sea, South China Sea yan. Bakit tayo nabigyan ng pagkilala ng International Court na tayo ang may karapatan dyan sa economic zone natin dyan sa West Philippine Sea? Kung wala talagang West Philippine Sea, kung talagang South China Sea yan. At bakit iniintindi mo yung pupwedeng mga katwiran, paliwanag doon sa mga taga-China? Ba't hindi mo intindihin yung karapatan natin dito? Diba? Yun na yun eh. West Philippine Sea. Ano bang gusto mo? Halimbawa, kasama mo apo mo. Halimbawa lang ha. Kasama mo kamag-anak mo doon sa eroplano. Ngayon napatingin kayo sa baba. Ngayon, tinanong ng kamag-anak mo, ano po yan? Ano po yung karagatan na yan? Ano yan? South China Sea. Pero nanalo tayo dyan, tayo ang may karapatan. Lumalabas para tayo pa nang aangkin. Diba? Huwag mo na intindihin huwag mo nang intindihin yung karapatan ng South China ng China. Ang intindihin mo yung karapatan natin dito. Pakinggan niyo muna ito mga kababayan para magkaintindihan pa tayo ng konti. Saan na ba yan? Pakinggan muna natin to. Ito. Sa gitna ng mga banat ng Embahada ng China sa isang opisyal ng Pilipinas, kaugnay ng caricature ng Chinese President ay dumagdag pa sa pagbatikos ang isang senador at isang kongresista. Pero pinagtanggol ang ating opisyal ng ibang mambabatas, kaya bahagyang nagkatensyon sa parehong kapulungan. Nakatutok si Ian Cruz. Pagkondena sa mga pahayag ng Embahada ng China laban sa ating mga opisyal at institusyon ang Resolution 256 ni Senador Kiko Pangilinan. Pero ang isa sa iginiit ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang interpellation,
kailangan tukoy ng Pilipinas ang hangganan ng ating teritoryo. Ito anya ang dapat inuuna ni Commodore J. Tariela na isumite sa International Hydrographic Organization. Kesa sasabihin natin, gagawa ng halimbawa ng caricature, para sa ganon, alam na natin, maiguguhit na natin, hindi lamang tayo lang ang nakakaalam ng ating West Philippine Sea, pati po doon sa S-23. Ito po yung International Hydrographics Organization. Paalala ni Pangilinan, dinepensahan na ng Defense Department at sandatahang lakas ang binanggit noon ni Tariela. Hindi ba dapat susugan natin at suportahan natin at we rally behind our armed forces, our Department of National Defense, rather than kowtow, not kowtow, but rather than give China the benefit of the doubt as regards their motivations in attacking one of our men in uniform? Suportado si Pangilinan ng kasama sa mayorya na si Senador Risa Ontiveros. Sinabi ni Senate President Tito Soto, maaring may epekto na sa national security ang balitaktakan ni na Pangilinan at Marcoleta. Kaya sinuspinde ang sesyon ng presiding officer na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Madalas pasok sa Foreign Relations Committee ang ganitong mga issue, pero hindi na yan hahawakan ni Senadora Amy Marcos, ang chairperson nito mula August 2022. Hinirang na bagong chairperson nito si Senador Erwin Tulfo. Sa Kamara, bahagyaring nagkainitan ng punahin ni Minority Leader. Ito pa isa. Ito pa yung pinakamagandang debate nila. Pakinggan natin. Dalawang araw nang nagkakainitan sina Senador Rodante Marcoleta at Kiko Pangilinan. Ang ugat niyan, ang sukat ng West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Merimon Reyes. Commodore Tariela po ba ginawan ng caricatures or effigy yung mga heads of state ng Vietnam, ng Malaysia, at iba pang karatig bansa? Hindi kailangan, Mr. President, dahil wala naman silang pag-water cannon sa atin. Mainit ang naging debate ni Senators Kiko Pangilinan at Rodante Marcoleta sa deliberasyon ng Senate Resolution No. 256. Yan ang resolusyong kinokondena ang mga pahayag ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng Pilipinas. Pero part 2 na yan dahil kahapon pa sila nagtatalo. Ang ugat niyan, ang tamang sukat, lawak at grid coordinates ng West Philippine Sea. Kahapon, iginiit ni Senator Marcoleta na kailangang malaman ang eksaktong sukat ng West Philippine Sea. Mahirap daw kasing ipagtanggol ang Pilipinas kung ganyang simpleng tanong hindi masagot. Because if we are unable to do that, baka mahirapan po tayong ipagtanggol hanggang saan ang sa atin. Pero buwelta ni Senator Pangilinan, Para, ano ba ito si excuse me po. Ano ba ito si Senador Marcoleta? Kailangan daw malaman yung tamang sukat. Para daw alam natin kung paano natin pagtatanggol ang West Philippine Sea. Isipin nyo ito mga kababayan, mga kanalays. Bakit natin iintindihin yun? Na dapat alam natin yung sukat natin. Yung China nga, wala nga pakialam eh. Ha? Wala nga pakialam kahit nga teritoryo natin, tinayuan nila eh. Tinayuan nila ng kanilang struktura. O kung ano-ano tinayong building dun sa West Philippine Sea na tayo ang may-ari nung sukat na yon. Tapos, ngayon tayo, para pang ang dating, tayo pa yung mamomroblema kung saan yung sukat natin. Ha? Para bang hindi mo malaman na yung klase ng katwiran, paliwanag ni Marcoleta, para malaman natin kung paano natin pagtatanggol yung Pilipinas kasi baka mahirapan tayo. Baka simpleng tanong din natin masagot. Habang pinoproblema natin yun, pabor naman doon sa kabila, sa China. Kaya hindi mo tuloy alam kung itong si Senador Marcoleta parang ginigisaw sa sariling mantika yung Pilipinas. Ha? Tuloy natin.
napagpasahan na ng International Arbitral Tribunal. There is nothing to defend. It has been resolved in our favor. What we have to now defend and uphold is the ruling. Pero idiniin ni Marcoleta, nanalo nga ang Pilipinas sa arbitral ruling pero hindi malinaw sa kung hanggang saan ang West Philippine Sea. Alam po ba ng ating Nanalo daw tayo doon sa tribunal na tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea. Pero hindi naman daw sinabi ko sa ang sukat yon. So, ibig sabihin, ano ba ito? Para bang ang lumalabas, bakit sumamba ang China yung tinayuan nilang istruktura sa kanila talaga? At wala silang sinakop. Ha? Parang ang mangyayari niya, parang sasampalin mo pa yung Pilipinas. Ganun lumalabas niya, baka sumamba ka pa. Parang lalabas niya, magiging bayani ka pa sa China. Ha? Huwag mong intindihin kung hanggang saan yung karapatan natin. Ha? Ang intindihin mo, ang i-criticize mo, yung sinakop ng China. Tsaka, bakit ba yan ang pinoproblema? Ang daming issue rito sa Pilipinas na pwedeng yun muna intindihan talagang benefits ng mga mamamayang Pilipino. Bakit yan ang napili mo, West Philippine Sea? Akala ko ba dati kaya nyo gusto ihinto nung nakaraang taon, noong 2025, yung unang isinampang impeachment laban kay BP Inday Sara Duterte. Kaya ayaw ninyo na i-trial, mas marami pang problema ang Pilipinas na dapat unahin. Sabi nyo, di ba, mga kahirapan, mga mahal na bilihin. Bakit ganyan ang dinidebate ninyo? Ha? Bakit ang iniintindi nyo? Sukat. Sukat. Yun ang iniintindi nyo. Wala naman kayo ibang iniintindi dyan. Buti na lang ho, mga kababayan, ito si Senador Kiko Pangilinan, matalino sumagot Ha? Hindi basta masakop ni Marcoleta Siya kinakain Ha? Kitang-kita nyo, dinadrive siya sa ganitong klaseng usapan. Ha? Wag mo na ipilit Marcoleta yung utak mo dyan sa Senado. Wala, hindi ka obra. Doon ka lang sa House. Doon ka mag pinanggalingan mo. Ha? Grabe, no? Sinisiguro ni Marcoleta hanggang saan yung sakop natin. Pero kayo ba, gumawa na ba kayo ng mga klaseng pahayag, sagot sa mga media na kung saan talagang binanatan nyo yung China? Talagang kinriticize nyo? Talagang nagbigay ba kayo talagang mga pahayag na para kung baga pagtanggol nyo talaga yung mga mayang Pilipino? Ha? Hindi mo malaman ito si Marco. para bang ginigisa ni Marcoleta yung Pilipinas sariling mantika. Ngayon, ito mga kababayan, mga kanalays, after magdiskusyon, mag-debate, itong si Senador Kiko Pangilinan at itong si Senador Rodante Marcoleta about dyan sa West Philippine Sea. Kung saan ang sukat, boundary natin dyan. Alam nyo naman, hindi kinaya ni Marcoleta. Itong si Senador Kiko Pangilinan, dyan sa discussion, debate nila, nagmukha siyang tangay, na-stress siya ito si Tito Sen, nagsasalita rito sa kanyang entablado. Ayan. Bigla na lang itong si Senador Marcoleta ay umasal, naging bastos. Akalain niyo ba may kumakalat na video habang nagsasalita si Tito Sen sa kanyang mesa dyan sa entablado, dyan sa Senate? Bigla na lang umakyat itong si Senador Marcoleta. Siguro yung hindi niya kinaya si Kiko Pangilinan, dito niya binuhos kay Tito Sen. Yung kanyang pagkapikon. Tingnan nyo itong video ito, pakinggan nyo mga kababayan. Nagulat si Tito Sen, bastos ito si Marcoleta. Isa pa,
To continue sponsoring the measure, what is the parliamentary status, Majority Leader? Hinila pa eh, oh. Oh. Hinawakan yung kamay, hinila si Tito Sen sa pataas. Ulitin natin, ha. Nagsasalita, ongoing, inakyat niya, nilusob niya. Hinawakan yung kamay, hinila. To continue sponsoring the Ayan. measure, what is the parliamentary status, Majority Leader? Oh. Sabi niyo kay Tito Sen, binanatan mo na naman ako. Sabi ni Tito Sen, hindi ha. Tapos hinila niya yung kamay. Pinilit niyang tumayo si Tito Sen. Bastos ano? May asal talaga itong si Senadora Rodante Marcoleta. Ay, kayo na humusga, ha? Mga kababayan. Bye-bye po.